Hello mga kaibigan! Welcome po sa Kurifoot Golfer Japan. Ngayon ay susubukan nating palitan ang grip. Itong bahaging ito ng ating putter. Ang ating Super Kurifoot putter kasi medyo madulas na siya. Medyo luma na kasi. So, kailangan palitan natin. So, may nakuha tayo na medyo murang bagong grip. Ngayon, gagawin natin, papalitan natin to, tatanggalin natin, tapos papalitan natin. Ang gagamitin natin ay ang mga ito. Kailangan natin itong tape at ang kanyang grip solvent. Ito, importanteng kailangan. Tapos, kailangan din natin ng cutter at syempre itong grip. Ngayon, susubukan natin gawin. Makakatipid kaya tayo? O baka maputol natin ang daliri natin? So, ang una natin gagawin, itabi muna natin to, ay kailangang matanggal natin itong lumang grip. Kung titingnan nyo talagang makinis na siya, wala na talaga siyang paghahawakan. Kaya kailangan ng palitan. So, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng putol. Hihiwain natin ang goma mula dito sa tuktok niya. Kagaya nito, kaya lang ingat lang at baka ang kamay natin ang mahiwa natin. So, yakin natin na matalim din yung cutter. Kasi pag mapurol yung cutter, baka mahirapan din. Tapos, unti-unti nating tuklapin ang goma. Kung kulang pa, konti pa sigurong hiwa. Kagaya ng sabi natin, ingat lagi, ingat. Ayan. Kung pwede, tuloy-tuloy. Ayun. Aray ko. Akala ko may nasugat na. Ngayon, balatan natin unti-unti. Medyo makunat kasi ito. Kaya medyo makahirapan siyang tanggalin. Pero huwag mag-alala kasi pag natanggal na yan, ay madali na lang lahat. So, ito yung isa sa mga mahirap gawin. Ayan, natutuklap na. Hilain pa natin. So, pag hindi natin mahila, subukan natin ulit na hilain ng pababa o pataas kung saan mas maganda. Ayan, nakikita niyo yung mga dikit niya kasi medyo matagal na yan, kaya matigas na. Kaya talagang palaban siya. Konti ang hila pa. Konti pa. Konting grip pa. Makunat talaga siya. Kaya. Siguro, kailangan pa natin hiwain. Hindi nakukuha ng lakas. Siguro kailangan hiwain natin. Sige, konti pa. Medyo makunat itong goma na to. Kaya kailangan mas matalim yung iyong gagamitin. At ngayon na natanggal na natin tong goma niya dito sa shaft, kailangan natin linisin yung lumang tape, yung double tape na nandito ngayon. Kailangan matanggal natin ito. Titingnan natin kung paano gagawin. Siguro pwedeng gamitan ng suka. Subukan natin. So, kumuha tayo ng suka mula dun sa kusina. Tapos, subukan natin ibabad to. Lagyan natin ng suka itong basahan. Tapos, ikuskus natin doon. Tingnan natin kung ubra siya. Dahil sa suka, ayan, kahit anong suka siguro ito, ay unti-unting natutuklap. Matapos nating ibabad sa suka, nakuskus na natin yung mga pagkit ng tinanggal nating mga tape. Lilinisin na lang natin siya ng malinis na basahan para ready na. At tanggalin muna natin itong suka kasi nangangasim na tayo.
Ayan, ready na. Pwede nating ilagay. Siyempre, kung ilalagay mo siya na walang tape, hindi siya didikit. So ngayon, paano natin ilalagay ito na didikit na siya doon, permanente. So yan ang susunod natin gagawin. Una ay idikit muna natin dito sa base ng kanyang paglalagyan. Ikot natin. Tapos balatan natin siya para maiwan yung kanyang pandikit sa katawan ng shaft. Ayan na. Hindi pa siya dumidikit. Medyo tricky ito pero subukan natin na paghiwalayin ang dalawa. Itanggalan natin. So, ngayon, pwede na natin ikot. Ganyan. Tapos, pa-spiral yan, pataas. Ingatan lang natin na huwag magpilipit. Spiral natin siya pataas. Habang hinuhubaran din natin yung ibabaw niya para hindi sila magdikit. Yan. So, ay naputol. Dikit na lang natin ulit. Yan. Tapos, i-spiral natin paakyat. Spiral natin paakyat. Paakyat ng paakyat. So, huwag kayong mag-alala kung mayroong pagitan. Kasi, sa dami nito, didikit din yan. Nasa dulo na tayo. Ngayon, pagdating sa dulo, bago natin i-lock, kailangan natin tanggalin na itong balat niya para ready na siya. Tanggalin natin yung protective layer niya para pwede na natin siyang i-lock. At ngayon nakarating na tayo sa dulo. Ayan, pwede natin i-lock na ito sa pamagitan ng pag-ikot ulit. Ayan, ikot natin sa kanyang ulo hanggang sa makumpleto yung ikot para mag-lock na siya. At pagkatapos nun, gupitin na natin. Ayan. At nagupit na nga. At yan. Ready na siya. Ito ay ang grip solvent. Ito yung gagamitin natin. I-spray natin dito sa tape para maging madulas at maipasok natin itong bagong grip. So, sprayan na natin. Tapos, ito yung kanyang posisyon. Kailangan dito ipapasok. Hindi siya pwedeng pumasok. So, gagamitin natin ang kasama doon sa kit na pagtulong para pambuka. So, ito ay ilalagay natin dito sa loob. Ayan. Tapos, para ba siyang embudo sa dulo, ilalagay natin ngayon ang
ibabaw niya para bumuka. Ayan. Kabuka na siya. Itutulak natin papunta sa loob. Oops. Madulas pala yung solvent. Napakadulas. So, siguro i-spray muna natin para lalo siyang dumulas papasok sa loob. Tapos, ituloy-tuloy na natin ipasok. Pasok natin unti-unti. Siguraduhin lang natin na tama yung posisyon niya para hindi siya nakakalito. Kailangan maisagad natin, maipasok. So, konti pa. Siguro ibaba natin na ganito. Konti pang solvent. Natin itutulak natin sa floor. At finally, naipasok na natin ang buong grip. Ayan, kita niya sa. So mayroong mga takla na naiwan dahil dun sa solvent. Ngayon, ang pwede lang natin gawin ay antayin ng isang araw para matuyo yung inilagay natin na pandikit. Linisin natin ng konti at bukas pwede na natin gamitin ito. At dyan po nagtatapos ang ating eksperimento kung paano magpalit ng grip ng ating super kuripot putter. Ito na po, bago na po yung kanyang grip. Pwede natin siyang gamitin bukas. At ang ganda, sarap hawakan. Ito yung dati niyang grip. Ang kailangan lang pala ay cutter para putulin mo yung dating grip. Ngayon ay kailangan mo ng gunting kapag ginamit mo yung double tape. Kasi ito yung double tape, siya yung magdidikit sa bago mong grip. Ito ay solvent. Pero sa nabasa ko, pwede po daw gamitin yung rubbing alcohol para dito sa solvent na to. Hindi mo na kailangan bumili ng solvent. Tapos, ang pinakamahirap na bahagi niya ay yung pagpasok. Liit kasi ng bibig nito, bunganga nito. So, kailangan mo itong expander na to. Ito ay parang plastic lang naman na papasok mo doon siya sa goma, doon sa grip. Tapos, ipapasok mo ngayon yung katawan ng shaft kasama ito. Ngayon dahil sa naibukan niya yung bunganga ng grip, papasok na siya ng una. Ang pinakamahirap na bahagi nito ay yung talagang i-push mo siya hanggang sa loob. Hanggang sa makapasok siya ng buo hanggang sa dulo. Tapos, pagkatapos mo maipasok yon, ang ginawa ko kasi dito talagang itinungkod ko pa siya sa floor. Tapos, ginanon ko talaga siya. At mabuti naman. At okay naman siya. Tuwid naman siya dun sa marka niya. Kaya, ready na para gamitin. At least, nakatipid tayo ng malaki. Kasi kung papagawa natin to sa workshop, baka mas mahal pa yung babayaran mo kaysa sa presyo ng pagkabili natin dito. So, yan mga kaibigan, ang isang pwedeng gawin para sa mga kuripot na golfers dyan sa tabi-tabi. Hindi kailangan maging expensive lahat. Kailangan natin magsumikap. Yan ang isa sa ating mga eksperimento at naging matagumpay naman. Hanggang sa muli, balik po tayo dito sa Kuripot Golfer Japan. Paalam!